So ngayon po, punta naman tayo. Kanina ay physical health ang ating pinag-aralan. Ngayon naman po, punta naman tayo sa spiritual health. Okay? So, pag nangangaral po ako kay maikling panahon, kay mahaba, kasi madalas po talaga yung panahon ng pangaral ko ay umaabot po ng 10 to 12 days. Sometimes nga po ay eksaktong 14 nights yan. Pero dito sa atin ay 7 nights lang po tayo. So, i-concise natin ang husto yung ating mga pag-aaralan. So, pero kahit maikli o mahaba yung panahon ng aking pangangaral, hindi ko po winawala itong tema na ito. Alam niyo po kung bakit? Dito po maraming controversy. Ang dami-daming controversy when it comes sa topic about kamatayan. Bakit po? Tanungin mo tao, ano nangyayari sa isang tao kapag siya'y namatay? Ang sagot niya, syempre, depende kung anong paniniwala niya. Tama po ba? Yun lang yun. Kung anong paniniwala niya, yun ang sagot niya. You know what? Kahit pa nga among Christians, kahit pa sa mga nagpapakilalang Kristiyanong katulad natin, iba-iba yung paniniwala. Pero lumabas muna tayo sa Kristyanismo. Punta tayo sa, halimbawa po yung tinatawag na, ano yung prevalent na religion sa mga kamukha ko? Yung mga Indian? Hindi po. Ang national religion ng na state religion ng India is Hinduism. So ano ang prevalent na paniniwala ng mga Hindu when it comes sa kamatayan? Reincarnation. Kaya sa kanila kahit ipis, kaya wag niyong isipin, may ipis na, ew, ayaw nilang pati. No, kaya hindi nila pinapatayan simply because hindi dahil sa tinatawag nating hygienes na, walang kinalaman yon. May religious po sila doon, connection. Bakit po? Naniniwala sila na ang isang tao kapag namatay, nagre-reincarnate. Pag hindi masyadong matino, pwedeng ipis. Opo. Pero pag talagang matino, narinig nyo na yung tinatawag na idiomatic expression naming mga Amerikano? Holy cow! Pag nakakita tayo dito sa Pilipinas ng matabang baka, bulalo yan, ang sarap niyan, papaitan, beef steak, di ba? Yun tingin natin. Pero pag ang mga Hindu ang makakakita niyan, yung mga religious na Hindu, malamang lola ko yan. Yeah! Kasi iniisip nila baka, nandun. Kaya yung mga baka, hindi nila binubulalo, halos yan. Kinukurunahan pa yan. Inaalayan pa yan ng bulaklak. Now you know kung bakit nagkaroon ng idiomatic expression na holy cow. Ganun po sila. Kaya kung tayo bulalo tingin natin, ay, lola ko yan, malamang yung tatay ko yan, malamang kapatid ko, basta kamag-anak nilang namatay. Reincarnation po ang tawag doon. Okay? Ako po'y dating Katoliko, sa Kristan po ako dati. Makaka-relate siguro tayo. Marami pa sa atin dito ang ganon ang paniniwala. Tama po ba? O sino po yung mga bisita? Ito, walang po ito ha. Wala po itong kumbagay siraan. Ano lang, yung sabi nga, real talk lang po tayo. Ang paniniwala po ng ating mga kapatid na Katoliko hanggang sa ngayon, pag namatay ang tao, may pupuntahan agad siya. Kaya lang, depende kung anong klaseng tao siya nung nabubuhay siya. Pag siya'y namatay na matino, langit, paraiso. Tama, no ho? Pag siya'y namatay ng masama, kita nyo, alam nyo, impyerno. Paano kung namatay ng 50-50? Alanganing matino, alanganing masama. Pupurgahin muna, tama? Tama, hindi nga. Ako po, kagagaling ko lang last week sa kaya po, kahit di ka makapasok po sa simbahan, may malaking screen po sila sa labas. Makikita mo yung misa ng pare at laging madalas sinasabi ng pare, isama po natin ang ating mga kapatid na ang mga kaluluwa ng ating mga kapatid na nasa purgatorio. Kilala ko nga caretaker ng purgatorio. Kayo, kilala nyo? Kilala ko po, di nyo alam. Kilala ko po, si Jan Lapus. Kilala nyo? Hindi nyo kilala si Jan Lapus? Artista yun. Yun? Di ba? And then, kidding aside, napanood ko kasi sa pelikulang The Mummy Returns. Tingnan nyo tingnan nyo, dahil sa mga ganitong paniniwala, pati pelikula na impluwensyahan. Ito yung pelikula ni Rupa Gutierrez, si Pokwang,
Si Gabby Concepcion, yan, ang mga yun sa istorya, namatay ang mag-asawa si Gabby at si si Pokwang. Namatay si Pokwang ng alanganin. Hindi masyadong matino, hindi masyadong. Kaya pumunta muna siya sa purgatorio at ang caretaker ay si John Lapus. Hindi pa ako nagbibiro. Ano yun ha? Baka ma-check nyo sa YouTube. The Mommy Returns. Ayan ha. By Pokwang, Ropa Gutierrez at si Gabby Concepcion. So kita nyo, even ang mga pelikula, even ang mga telenovelas, nai-impluwensyahan ng kung ano yung belief. Tama po? Ng kung sino mang taong yan. Ngayon, mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po ako magbibigay ng sarili kong kuro-kuro. Napakahalagang malaman po natin kung ano ang tunay na kalagayan ng isang tao kapag siya'y namamatay. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, sa akin pong pag-aaral sa Biblia, isa ito sa pwedeng pinakamabisang gagamitin ni Satanas para tayo'y madaya. Alam niyo po yon? Kasi sa ngayon po, ang daming naniniwala, na kapag ang mga mahal nila sa buhay namatay, may pinupuntahan na agad. Kung masama, nasaan nga po? Ayun. Tinutusta sa impyerno. Pag mabuti naman, nandun na sa langit. Kung may katotohanan nga ito, halimbawa sasabihin nga, ay, galing na ako sa langit. Alam nyo, may aral. Ganito, ganyan. Paano yun? Naku, maluloko po tayo, ha? Kaya ngayon, pag-aaralan natin kung ano ang nangyayari, totoong kalagayan ng isang tao kapag siya'y namamatay. Pero, sandali lang. Bago ang kamatayan, gusto kong sabihin sa inyo, ewan ko dito sa inyo ha, bago ang kamatayan, dapat mauna munang mabuhay. Ewan ko dito sa inyo, sa amin, wala pa akong alam na patay na nung mamatay. May alam ba kayong patay na nung mamatay? Sa amin, ang uso, bago mamatay, buhay muna. Buhay muna bago mamatay. Ewan ko dito sa inyo, baka uso yung patay na nung mamatay. Bago ka mamatay, dapat nagdaan ka sa buhay. Tama, mali? Ewan ko dito sa inyo, sa amin, ang uso, buhay muna bago mamatay O, dito rin? O, di quits. Alam nyo ba na maging ang pagpapasimula ng buhay, ang daming kwentong barbero sa totoo lang. Di ba? Pati yun, nililikot ng kaaway, ha? Even yung beginning of life ay nililikot ng kaaway. Halimbawa, nung maliit pa ako, actually, may isip na rin. Grade 1. Abay, nababasa ko sa aming libro noon, paniwalang-paniwala ako na kaya mataas yung langit kasi may mag-asawang bayo ng bayo, tinatamaan ng bayo, yung ulap, hindi nila napansin, tinatamaan, hala, taas na. Baka ako lang nakabasa ng librong yon. Now you know. Pero sure ako, hindi lang ako. May naririnig na ako, nabasa ko, lalo na yung mga mas matatanders pa sa akin. Nabasa niyo yon? Ano yung mga bituing nakikita ngayon? Yung kwintas daw yan na nakasabit doon. Yung buwan. Yung suklay. Tama, mali? Ganun ang paniwala ko noon. Nabasa ko rin sa libro dati, na kaya pala, laylay ang balat ni baka, at masikit at very pitch yung kay kalabaw, kasi naliligo sila sa ilog, hinanap sila ng may-ari, nagkapalit ng damit. Yun ang paniniwala ko noon. Di ba? Paano nagkaroon ng tao? Pagbuka ng kawayan, lumabas si malakas at si maganda. Di ba? Kwento ng buhay, paano nagpasimula ang buhay, ang daming kwentong barbero. Tama? Kahit mga bata, maraming naniniwala. Alamat ng pinya, bakit dumami ang mata? Kasi may isang bata, tuwing uutusan, hindi makita yung pinapahanap. Kaya sabi ng nanay sa inis, dumami sana ang iyong mata. Nagkasakit yung nanay, nung pagaling niya, hinahanap niya yung anak niya, hindi na niya makita. Pagbaba niya ng hagdan, may napansin siya, isang halaman na ang bunga, maraming mata. Dati po, naniniwala ako doon.
Sige po. Ayon sa mga pinaniniwalaan ng matatalinong tao ngayon, paano nagpasimula ang buhay? Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, dalawa. Yung isa, yung sobrang napakalakas na pagsabog. Boom! Tawag doon? Tawag doon? Big Bang. O, kita nyo, alam nyo? Big Bang Theory. Pero alam nyo, sa mga kapatid, sa totoo lang, for me, napaka-illogical nung Big Bang Theory. Bakit? Ang alam ko, pag may sumasabog, hindi nagki-create ng buhay. For me, mostly nagki-create siya ng chaos o kasiraan. Tama o mali? Subukan mong masabugan ka lang ng Goodbye Philippines. Tingnan ko lang kung dadami ang buhay mo. Malamang matetano ka at mamatay ka. Tama mali? Real talk lang tayo. Tama po. At saka biro mo, tingnan, nakikita nyo po itong, alam nyo po, 2 weeks ago, Google lang, itype ko lang, how many stars are there in heaven? Alam nyo, nagulat ako sa'yo. Ang mga stars daw in heaven is umaabot ng 200 trillion, 6 trillion. Sabi, hindi ko, 1,000 nga, hirap na ako eh. Yung 200, may 6 trillion pa. Kadami-dami! Tapos makikita mo, nakalagay sila lahat sa dapat nilang kalagyan. Napaka-imposibleng bunga ito ng... Yan nga ang katawan nyo, tingnan nyo. Di ba kayo nagtataka? Bakit kung saan dapat ilagay ang ulo, nandun siya? What if nagkapalit? Yung ulo napunta sa puwet. Ano kaya? Kumusta? At yung paa, yun ang napunta sa ulo. Kumusta? Di baliktad lakad natin ngayon. Tingnan nyo lang yung ngipin nyo. Pag ngiti nyo, hindi nyo ba napansin? Sino sa inyo rito ang mula pagkabata, yung ngipin nyo, puro bagang? Na nakikita nyo lahat nasa? Kaya napakahirap. Tingnan nyo, nagkamali lang ng distansya. Ito nagkamali lang ang distansya, nagkapalit lang ang kinalalagyan ng moon at ng ating sun. Patay! Ngayon nga na nasa tamang distansya. Are you with me, mga kaibigan? Nasusundan nyo, di po ba? Kaya kung sasabihin yung ako, paniniwalain nyo sa ganun, mahirap. O ito nga, madalas ng illustration to, pero gagamitin ko lang uli. May relo po ako, hindi ko pinagyayabang yung relo. What if itanong, ay Brother Richard, okay yung relo mo Saan mo napulot yan? Aba, hindi ko napulot yan. Bumagsak mula sa langit, shoot sa aking kamay. Maniniwala kayo? Na itong relo, basta na bumagsak sa kamay ko? Hindi pa ganun ka-complicated ito. Relo lang ito. Pero hindi kayo maniniwala na kaya napunta sa akin, bigla na lang bumagsak sa... lalo pa yung mga nandyan sa... Tingin ka pa sa paligid mo. Tingnan mo sarili mo. Sa tingin mo, yan kaya ay bunga ng tsamba. Eto kung maniniwala kayo sa Big Bang Theory, hindi na po ako nagsusugal, pero pupusta ako. Kunyari, ito ba to sige, Big Bang Theory. Kasi sumabog daw na napakalakas Pasabugin mo ito, pero bago mo pasabugin, gumuhit ka na ng bilog at iniisip mo, pagsabog niyan, yung bahagi ng batong yan, may pupunta rito sa tingnan ko kung may pupunta Pag may nakapunta, tsamba lang yun. Tama, mali? Kaya itong ating mga nakikita, maniniwala kayo na bunga lang ng isang napakalakas na pagsabog? Hindi po ako maniniwala. Sa akin lang, pero ewan ko sa inyo. Pero maraming tao, ganun ang paniniwala. Yung isa pang pinakasikat kung paano na nagpasimula ang tao o paano nagkaroon ng tao. Nagpasimula daw po sa isang napakaliit na maliit pa sa kiti-kiti. Pagkalipas ng milyon, bilyong taon, haba nagkabuto. Lumipat na naman ang milyong taon, haba naging buhaya. At yung buhaya, pagkalipas na naman ng milyon taon, haba naging dinosaur. At yung dinosaur, pagkalipas ng milyon, naging unggoy. At yung unggoy, na pabaging-baging, pakain-kain ng saging, pagkalipas ng milyong taon, yung unggoy na pabaging-baging, pakain-kain ng saging, ayan, nakaupo na sa monoblocks, at yung isa nagsasalita pa, may mic.
Pahayag kayo? Nagaling kayo sa... May tao talaga mukhang unggoy. Pero hindi porke kamukha. Galing doon, abay, nakikipagdebate ako sa ATS sa Luneta, abay, talagang sabi niya, ang paniniwala niya talaga, galing sa unggoy ang tao. Tanong ko sa kanya, sabi ko, sino yung kilala mong pinakahuling unggoy bago nagkatao? Ay, wala siyang maituro. Sabi ko, what is your best shot? Bakit yan naniniwala? Abay, tingnan mo, ang daming hawig. Sabi ko, ganun ba yun? Porke kahawig, doon galing. Kapitbahay namin, mukhang daga kaya tinawag na nenindaga. Ano yung galing sa daga? Kasi kahawig. Meron ng tao, mukhang kabayo. O, di ba? O kahit artista ngayon, tawag si Jegong Kabayo. Okay, kasi mukhang, porke baka mukha. Doon galing. Sino papayag na galing kayo sa unggoy? Ang papayag, suluhin nyo. Huwag nyo akong idamay, ha? Kayo na lang. So ngayon, ulitin ko po, naniniwala ho tayong lahat sa Biblia na ito'y salita ng Diyos? Sige. Ha? Pag-aaralan natin, ano ba sabi ng Biblia patungkol dito? Pero bago yun, eto po, dito sa Pilipinas, pag namamatayan ng kamag-anak, pag nilalagay sa nicho, syempre, nilalagyan. Mostly nilalagay natin dito RIP. Sabi nung kaibigan kong Bisaya, RIP. RIP. Rest in peace. Sa mga kalahi ko, mahilig sila sa mga humorous statement sa halip na RIP. Bago ito, meron pa akong isang nabasa. Ang may-ari ay si, tawag dito, Lester Moore. Sa halip na RIP, ang nilagay ng mga kamag-anak, here lies the body of Lester Moore. He receives 9 bullets from 9mm. No less, no more. At dito nakahimlay ang bangkay ni Lester Moore. Tumanggap siya ng 9 na bala mula sa 9mm na baril. Walang labis, walang kulang. Ano resulta? Patay. Eto naman kay Paul Adams. Sa halip na RIP, ang ganda ng naisip ng kanyang mga kamag-anak. Nilagay ng kanyang mga kamag-anak ko, Stop, my friend, as you go by. Hinto ka muna, kaibigan, habang ikay nagdaraan. Say dito, as you are now, so once was I. Kung ano ka ngayon, ganyan din ako dati. Tama, kasi bago siya mamatay, buhay siya, tama? Taas nga ang kamay ng mga buhay dyan. Aba, yung iba parang zombie yata. Hindi hindi sure kung buhay. Ano yun, Walking Dead? Kung ano ka ngayon, sabi, ganyan din ako. Kasi di ba? Dati, matindi yung kasunod. As I am now. Kung ano ako ngayon, you soon shall be. Hala, malapit ka na rin. May gusto nang sumunod? Ako, yoko pa. Kung ako masusunod, you soon shall be. So, prepare yourself to follow me. Kaya, ihanda mo yung sarili na sumunod sa akin. May gusto na? Ayaw. Na-curious yung bata. Nagbandalism, naglittering. Ito ngayon. Ayan. Sabi ng bata, to follow you, I am not content. Yung sumunod sa'yo, o sundan ka, hindi ako kontento. Until I know just where you went. Hanggat di ko nalalaman kung saan ka nagtungo o nagpunta. Saan nga talaga? Yung iba, yun na nga. May limbo, may purgatorio, may impyerno, may parais. Saan? Hindi si Brother Richard ang sasagot. Ang banal na kasulatan. At ulitin ko, bago ang kamatayan, buhay muna. Ang dami-daming ipinipresent ni Satanas na kwentong barbero patungkol sa kung papaano nagpasimula ang buhay, pero isa lang po talaga ang totoo. Since na tayo'y mga naniniwala sa Biblia, ito po ang sabi ng Biblia, papaano nagpasimula ang buhay at sino ang may kagagawan. Ang sabi po ay ganito. Diretso na po tayo sa tao mismo. Kasi kung gusto niyo mabasa yung buong account, Genesis chapter 1. Ito, chapter 2. Sabi po,
at nilalang ng Panginoong Diyos. So ang Biblia nag-assume na merong ano? Merong Panginoong Diyos. Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong. Sabi ko sa kadibate kong atheist, sabi ko, alam mo bakit sigurado ako na tama ang Biblia? Kasi tingnan nyo. Sabi, ano daw, nung likhain ng Diyos ang tao, kasama sa bahagi ng kanyang katawan, ay ano? Ay ilong. Ilong! Kapain nyo nga kung may ilong kayo. Kapain nyo nga. Wala nang pakialam kung pango o ano, basta. May ilong ba? At hindi lang basta ilong. Ang sabi dyan, ilong na may butas. Sino ho sa inyo ang may ilong lang walang butas? Baka mas malaki pa nga ang butas kaysa sa... Kung walang butas ang ilong nyo, ang tanong, saan kayo humihinga? Sa puwet? Di ba? So lahat ba may ilong? May butas? Kaya sabi ko sa aking kadibating atheist, mas logical, mas katanggap-tanggap na ang tao ay talagang nilikha ng Diyos. Bakit? Mula sa alabok, ilong, may butas. Sabi ko, kapain mo ilong mo. May butas, sure ako. Eh, wala ka may turo. Pinakahuling unggoy bago nagkaroon ng tao. Wala! Tawag po na nila sa ano, the missing link. Hindi nila ngayon ma-connect. Eh, sabi ko, kung totoong galing sa unggoy, eh di dapat wala ng unggoy. Kasi nag-evolve na. Tao na lahat. At yung tao baka later maging alien pa. Kasi mag-i-evolve, tama? Eh, bakit? Kung totoo, bakit ang dami pang unggoy at wala namang unggoy, nanganganak ng tao? Unggoy pa rin ang inaanak. Masaklap lang talaga sa tao, nanganganak minsan, may mukhang unggoy, yun lang, pero tao pa rin. Hindi tayo nanlalait. Totoo naman. Di ba po? Depende kung anong natipon. Minsan may mukhang kabayo, minsan may mukhang, doon nga sa amin, may mukhang daga. Hindi tayo nanlalait. Yun talaga eh. Oh. Pero sabi dito, oh. Pagkatapos, sabi dito, yung ilong na may butas, ay ano daw? Ha? Binigyan niya ng ano? Hininga. Asa na to? Ba't ayaw na? Minumulto na. Hindi pa tayo nangangalahati. Oh! Alin? Ito. Ewan, sige lang. At sabi dito, matapos na hiningahan ang ilong at ang, ayan na, tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya dati-rati kung natatakot kayo sa kaluluwa, huwag ko kayo matakot ngayon. Kasi araw-araw nang pala kayong nakakakita ng kaluluwa. Ang problema lang talaga, ikaw naman kasi yung kaluluwa, di ba? Sabi dyan, yung tao. Sige, para lang makasiguro ako. Taas nga po uli ang kamay ng mga siguradong tao. Yung hindi sure na tao kayo, wag na kayo magtaas ng kamay. Kung sure ka na tao ka, ang tawag dyan, sa'yo, kaluluwang may buhay. Kaya kung takot ka sa kaluluwa dati, ngayon di ka na dapat matakot. Liban na lang, kung tuwing mananalamin ka, nagugulat ka, ay ikaw lang naman din yun, kaluluwang nakakagulat. So, sabi ng Biblia, hindi pala tayo galing sa unggoy, hindi pala tayo galing sa napakalakas na pagsabog, kundi tayo pala ay galing kanino? Sa Diyos. Sino lumikha? Ang Diyos. Saan tayo hinango? Sa alabok. At nung alabok pa lang, wala pa tayong kwenta. Wala pa tayong buhay. Paano nagkabuhay? Paano nagkaulirat? Hiningahan ng Diyos, yung alabok. Pagkatapos ang tao, sabi rito, naging kaluluwang may buhay. So ayun ho, naniniwala po tayo dito mga kapatid. Nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi niya pinanukala na ang tao ay magkaroon ng kamatayan. Sino sa inyo rito ang magulang na nangarap pag tinanong ka? Gusto mong magkaanak? Siyempre naman! Sino ba rito nag-asawa na walang balak mag-anak? Yung iba lang talaga, hindi pinapalad na magkaanak. Pero lahat naman siguro, generally speaking, siguro may some exemption, pero ilan lang siguro sila.
Ang alam ko lahat ng nag-aasawa, gusto talaga niyan magkaanak. Tama o mali? Pero meron ka bang magulang na narinig pag tinanong mo, bakit gusto mo magkaanak? Aba, syempre, kaya ako gusto magkaanak para pagdating ng panahon, mamatay sila. May magulang bang ganon ang pangarap? Wala. Lalo na ang Diyos. Hindi niya nilikha ang tao para pagdating ng panahon, mamatay. Connected? So, walang panukala ang Diyos ng tao ay ano po? Likhain para patayin. Ha? Parang magulang na hindi siya mangangarap na magkaroon ng anak para mamatay. Pero, paano po ba pumasok ang kamatayan? Alam kong alam nyo na, para hindi na masyadong humaba, eto ang sabi. Ha? Sabi niya, sa mag-asawa, ha? Lahat papamahala ko sa inyo, kainin nyo lahat ng mga bunga ng mga puno dyan, alagaan nyo sila, ha? Tapos sa lahat ng punong kaisalaman, makakakain ka ng may kalayaan. Pero merong hindi pinapakain. Dapat what? Sa kahoy ng pagkakilala ng mabutit masama, hindi ho apple. Ha? Huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang, mamamatay ka. So alam na po natin nangyari, si Mama Eva, kumain, nagpasalubong pa. Tinanggap naman ni Adan. Minana naman nating mga Pilipino. Hindi na uwi ng walang pasalubong. Sabi nga, minana natin yung tama, no? Hindi, ngalungkot na uwi walang pasalubong. Siguro, mana nga tayo kay Mama Eva, no? Pero sana, yung pasalubong natin, hindi magiging perwisyo, no? Sa lahat ng pasalubong, ito naging perwisyo. Eh, tinanggap naman ng asawa, kaya alam na po natin kung ano nangyari. Nagkasala. Doon pumasok alin po? Ang kamatayan. Kaya nang pumasok ang kamatayan, sabi po ng Panginoon nang sila'y magkasala, sa pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng tinapay. Dati walang pawis, kain lang. Pero ngayon, bago ka kumain, sabi ng Panginoon, sa madaling salita, pagtatrabahuan mo muna. So, tama. Talagang tatrabaho. Sa pawis na iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikay mauwi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay labok at sa alabok ka uuwi. Tingnan niyo po. Bakit pumasok ang kamatayan? Dahil sa kasalanan. Saan sabi diyan? O dati-rati, kakain lang sila ng kakain, hindi na sila mapapagod. Pero ngayon, sa bagay, yung iba ngayon, ang lalakas kumain, pawis na pawis sa kakakain, katatamad naman. Malakas lang kumain, Tatay Goy mo, no? May mga gano'n, no? Pero ang tatamad. Pag pinagtrabaho mo, pagod ako. Pero pagkainan, kalalak, pawis na pawis, oh. Sabi nung kaibigan kong Bisaya, kaon kusog, trabaho luya. Malakas daw kumain, trabaho hina. Mga ganon. Ano sabi? Pagpapawisan ka muna bago ka kumain. At di kay galing sa alabok. Sa alabok ka uuwi. Oy, totoo ba yon mga kapatid? Ha? Pag namatay ang tao, etong unang katotohanan na gusto kong sabihin sa inyo, ha? Wala po munang pupuntahan kung saan saang destino yan. Babalik lang muna siya kung saan siya nanggaling. At saan kinuha yung kanyang katawan? Galing sa alabok. Kaya ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, bagamat di na nga ako nagsusugal, pero kung duda kayo sa sinasabi ko, pupusta pa rin ako. Lahat ng mga katawan ng taong namatay, pumunta kayo sa sementeryo kung may kamag-anak kayo. Bungkalin nyo. Alangan pagbungkal nyo, hay! Tingnan nyo yung aking lola. Palibasa kami mayaman. Yung kanyang katawan, naging French fries! May ganon? Ano makikita nyo? Kung namatay na may buhok, may buhok. Kung kalbo, wala talaga. Di ba? Ngipin, kung may ngipin pa nung mamatay, yun ang mga natitira eh. Bungo, buto, buhok, the rest, makikita nyo, puro na. Itong ating laman,
makikita nyo sa kabaong, puro na. Hindi po buto, abo, alabok. May mas madali ngayon na paraan. At yun ang ginawa sa aking may bahay. Cremation, tingnan nyo. Pag cremate ang katawan ng tao, alangan naman porke beauty queen ka, nung ma-cremate, tingnan nyo, dahil sa beauty queen ang aming kamag-anak, eto resulta ng kanyang cremate na katawan. Anong nandyan? Dunkin Donut. Tingnan nyo. Yung misis ko po, halos tatlong oras na at paglabas sa garapon, abo. Pero pag magpapakremate kayo, payo ko po sa inyo, huwag kayong hihingi ng discount. Delikado. Bakit po? Baka gawing half cook lang yung kamag-anak nyo. Isoli sa inyo, may mga, bakit? May discount hanggang dyan lang ang, Kaya pag sinabing 30 mil sa amin, 30 mil ang bayad. Pag sinabing, pwedeng 25, sige, tapos, hindi pa pala luto yung paa, mamumroblema pa kayo, maghahanap kayo ng panibagong paglalagyan. Pag sinabing 30 mil, walang discount, bayad agad. Pag bayad agad at walang discount, isosuli sa inyo. Lutong-luto. At pagtingin nyo, sigurado, abo. So, yung tinatawag nating natural decay, o yung long-term na process, o yung short-term na hindi pa umaabot ng 3 oras. Siguraduhin ko sa inyo, long-term, short-term, pareho ang katawan ng tao, mauuwi sa alabok. Tandaan natin, hindi lang naman ang composition natin, alabok, kundi hiningahan ang ating ilong na may butas. Anong tawag? Hininga ng? Saan napunta yun? Nagbalik sa Diyos. Buti alam natin. Kaya lang ang iba hindi ganun ang alam. Pag namamatay, yung bumabalik daw sa Diyos, kaluluwa. Yung kaluluwa nga po, mga kapatid, by the way ha, ano ba yung kaluluwa? Ang kaluluwa, pinagsamang alabok at hininga ng Diyos. Mawala ang isa doon, hindi po kaluluwa yun. Tingnan nyo, pag nababalik sa alabok, ano na lang ang tawag? Alabok! Hindi siya tinatawag na luluwa. Yung hininga, ang hininga, anong tawag? Ang sabi po dyan, ang alabok ay mauuwi sa lupa at ang diwa o yung hininga ito, mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Kanino po babalik? Sa Diyos. Bakit sa Diyos? Kasi siyang nagbigay. Kaya mga kaibigan, yung paniniwala na pag masama, punta agad, mga kapatid, wala. Kasi hininga ng masama, hininga ng mabuti, kanino galing? Alangan naman ang hininga lang ng mabuti ang galing sa Diyos at yung hininga ng masama kay Satanas. Hininga ng masama, hininga ng mabuti, kanino galing? Sa Diyos o sa Panginoon. By the way, yung mga matatalino at nag-aral ng medical dyan. Ano ang tawag ng ating hininga? Medical term. Pag kinakapos na tayo ng hininga sa ospital, anong pinang-aalalay sa atin yung napakalaking tangke na parang oxygen. Lalo't pag kinakapos ka ng hininga, oxygen. Tama? Pero may biro, bakit siya namatay? Napagod ng huminga. Tawag ng ating hininga, sabi ng oxygen. Pero ito, tanong. Bakit pag namamatay anong tawag po doon sa hangin sa vulcanizing shop? May nagpapa-vulcanize sa inyo? Anong tawag doon? Oxygen din. Tama? Yung nasa tangke? Oxygen din. Tama? Tawag na hininga natin? Oxygen din. Eto, tanong. Ba't pag namamatay ang tao, kahit ubusin mo yung laman ng napakalaking tangke, isaksak mo lahat? Kinulang yun, pati yun sa vulcanizing shop. Isaksak mo lahat ng hangin na nandun. Tanong, mabubuhay? Sasabog na lang? Ang katawan ng hindi na kahit saksakan mo ng mga oxygen na galing sa... Kasi hindi po simpleng oxygen yung hininga natin. Daw sa medical term, tinatawag lang siyang simpleng oxygen. Ano po? Pero sa totoo lang, ang tawag po ng Biblia noon, hininga ng pagyan na lagot. Saan napunta? Sa Diyos. Bakit sa Diyos? Kasi siya ang
Oh, kaya napakasimple po pala ang sinasabi ng Biblia. Hey, yung iba naniniwala, pag namatay yung aking kamag-anak dahil matino, pasensya na ha, magpapabasa, may bayad pa yan. Pagpabasa niyan, may bayad yan. Alangan pabasa lang, may pakain pa yan. O, di ba? Pasyam pa lang yon, may pa 40 diyas pa. Saan ba nila kinuha yan? Ito yung kinuha nilang, bakit daw after 3 days, babalik ang kaluluwa ng patay? Kasi doon nga, after 3 days, muling nabuhay ang Panginoon. And then after 40 days, ay umakyat ang ating kaya after 40 days daw, ang kaluluwa na matino, umaakyat sa. Kaya may pa 40 diyas, so hindi ho paniniraya, no? Alam niyo po ba o hindi? O ako lang nakakaalam? Alam niyo rin ho ba yan? Pero mga kapatid, wala palang ganun, Wala palang ganun. Pag namatay ang tao, sabi diyan, yung katawan, balik sa alabok, yung hininga balik sa Diyos. At tingnan nyo, ang daming naniniwala na, humangin lang, tinamaan lang ang dahon ng saging, palibhasa, ganun paniniwala. Yung mugyug lang, nagpaparamdam na uli yung kaluluwa, 3 araw na eh. Ganun naman talaga, tama. Nung mamatay yung pinsang buo ko, mga Katoliko po din sila, pero alam po nila na ako po ay preacher at talagang yung auntie ko sabi niya, Richard, pwede bang bago pumunta sa simbahan, mag-service ka muna sa pinsan mo? Abay, bago ba naman ako mag-service? Eto na. Bakit ba naman kasi pag may patay, itong mga brown na paru-paro, maiepal ito. Maiepal mga brown na paru-paro, ililipad-lipad. Dadapo pa sa salamin. Kaya sabi ng tiyahing ko nung makita, hala, ayan na, nagpaparamdam na ang kaluluwa ni Roroy. Kaya alam niyo, sabi ko sa mga anak ko, pag ako namatay, dahil marami akong kamag-anak na Katoliko, magpagawa kayo ng tarpaulin at ilagay nyo, lahat ng klaseng paru-paro ay hindi imbitado sa lamay ng tatay ko. Kasi pag may paru-parong lilipad-lipad dyan, iisipin na naman ng aking mga kamag-anak, hala, ayan na ang kaluluwa ni Richard. Anong kinalaman ko dyan na nanahimik ako? Patay ako biglang nadamay sa paru-parong palipad-lipad dyan. Kaya pagawan mo ng tarpaulin, sabi ko sa mga anak ko, lahat ng klase ng paru-paro, hindi imbitado sa lamay ng tatay ko. Yun ang nyo. Kasi medyo matatalino na rin ng mga paru-paro ngayon, madali nang umintindi. High-tech na rin sila. Anong meron sa patay? Anong meron sa patay? Sabi diyan. Kapag patay, sabi dito, ay patay. Ang buhay, merong ano na ba to? Minumulto na nga yata. Yung ating, parang minumulto. Ano mo tatakpan ba? Sensitive, paano ba? Ano talaga O baka nakadroga ito. Wag na nga siguro. Sige. Ikaw ngayon dyan ang sugong tagapindot, ha? Sabi dyan, ang buhay, nalalaman nila na sila'y mamamatay. Taas nga po ang kamay ng mga siguradong buhay dyan. Yung iba medyo buhay pa, mukhang patay na. Pero sabi dito, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. Ano daw? Ang patay, wala nang alam. Sapagkat ang alaala sa kanila ay, may alam ba kayong patay magaling mag-memorize? May alam ba kayong patay? Pag tinanong mo, simple lang, mathematics. Pag teacher nyo, master. Ikaw na lang, ha? Pag wala nang kasama, bulungan nyo lang, pag kayo na lang, bulungan nyo yung teacher. Ma'am, matalino kayo. Genius kayo ng buhay. Simpleng tanong, ma'am. Ma'am, mathematics tayo. Addition lang, ha? 1 plus 1. Sasagot kayo yung teacher. Hoy, kahit patay ako, alam ko sagot yan. 2. Sa tingin nyo, kahit genius yung teacher nyong namatay, sasagot. Bakit hindi makakasagot? Patay na . Ano sabi? Ang patay, wala nang alaala.
Ni, ang kanilang sabi dito, kagantihan. Kaya nga sa maling paniniwala, kung kailan namatay yung kaaway, ay, doon natakot. Hala, namatay yung kapitbahay ko, hindi ako nakahingi ng tawad, baka dalawin ako. Wala nang dadalaw sa'yo. Lalo na kung yung namatay yung nautangan mo, magdiwang ka. Kaya lang problema, baka bago mamatay, naiwan yung listahan. Kinausap yung, anak, malapit na ako, ito yung mga may utang ha. Wala kang lusot. Sisingiling ka pa rin. Pero yung inutangan mong namatay, alangan naman, puntang ka pa sa bahay. Hoy, kahit patay na ako, may utang ka, eto, bayaran mo. Wala. Ha? Kaya kung may kaaway ka, namatay, huwag ka nang matakot. Hindi na siya pwedeng gumanti. Maging ang kanilang pag-ibig. Ha? Pag-ibig. Kaya alam nyo, samantalahin natin, na habang buhay, yung ating mga minamahal, iparamdam na natin ang husto. Hindi kung kailan namatay, tsaka mag-iiyak. Hindi ko nasabi nung buhay, mahal talaga kita. Alam mo man sasagot, mabuti na lang. Kahit patay ako, so much appreciated. I love you too. Kahit magsisisigaw ka, na mahal mo siya. Sasagot? Mapipil? Wala. Wala na siyang. Etong gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Maraming pag nagsiservice ako ng patay, lalo na yung paglibing, yung palibing na, yung tinitingnan ko lang dyan, dalawa. Kung sino yung pinakamalakas umiyak at kung sino yung tahimik lang. Pero mas tinitingnan ko yung malalakas umiyak. Alam kung bakit? Dalawa lang ibig sabihin yan. Kaya ang lakas ng iyak niyan, una, yan ang talagang sobrang nagmamalasakit, yan ang sobrang makakamis, yan ang talagang ginawa ang lahat nung nabubuhay yung namatay. Pero yung pangalawa, kaya sobrang iyak, yan ang mga pinakapabaya at maraming pinagsisisihan dahil nung buhay, hindi nila nagawa doon sa namatay. Ulitin ko, wala nang chance na maramdaman ng sinumang namatay ang anumang bagay na gagawin mo. Kaya kung merong kang gustong iparamdam sa iyong mga kamag-anak, asawa, anak, kapatid, kinakailangan yung panahon na sila'y nabubuhay. Kung gusto mong magbigay ng bulaklak, ngayong buhay, hindi yung pasensya ka na, hindi kita nabigyan ng bulaklak ng buhay ka pa. Pero ito, galing pa ako ng dangwa. Tingin mo, kahit kinuha mo yan sa bundok ng tralala, ma-appreciate? Alam nyo, po kayo masasaktan o may mga nanonood ngayong matatanda. Sana maubos na po, hindi yung matatanda ha? Maubos na po sana yung ugali ng matatanda na inabutan ko. Bakit po? Yung ugali ng matatanda noon, ha? Yung lola ko dati, may aparador. Tawag sa amin, iskaparate. Nandun yung mga babasaging plato, stainless na kutsara. Pag kami ang gagamit, ayaw paghiwag, ha? Huwag mong gagalawin. Pero pag may bisita, Richard, kuha. Kunin mo. Abay, sabi ko, muti pa yung bisita. Pero pag kami, pag walang bisita, madalas, ginamos yung ulam namin, ginamos yung yung bagong na isda. Sardinas. Pero pag biglang may darating na bisita, may mga native na po, papakuha sa akin, Richard, salbata na, yung tirador. Salbata na. Native. Di bisita, native na Ang problema lang sa mga bisita, wala namang konsensya, hindi man nagtitira. Oo. Habang kumakain mga bisita, magtira. Hindi naman nagtitira halos. Di pag alis ng bisita, sardinas pa rin at ginamos. Nakaka-relate? Kung bata pa ako? Pag wala akong sakit, gusto kong kumain. Paborito ko po nilagang itlog. Ang sabihin ko sa tatay at nanay ko, mama pa, gusto ko tabi. Bunay! Nanong gusto mo? Bunay! Itlog! Bunay! Wala kita kwarta! Wala tayong pera! Pero kung kailan ka may trangkaso, napupugak-pugak ka,
nakakagustong. Richard, gusto mo bunay? Walang sakit, hindi ka bibilan ng Royal. Noong time namin, kailangan siyang kasuhin ka bago ka makain ng Skyplex, tsaka Merinda. Ay, grabe. Dahil dyan sa, Merinda, yung yung katapat ng Royal kasi Pepsi yung Merinda eh. Di ba? Dahil dyan sa Coke na yan, at ako binibilan, sabi ko pa, bak, 5 na akong Coke! Wala kita kurta. Paghanap sinta Coke, body may free. Maghanap ka ng, kasi noon, uso yung mga free, di ba? Maghanap ka ng takip, baka may free. Ay, kahanap ko ng takip, may free nga. Pinapalit ko sa tindahan, ayaw naman, sabi naman yung hulataan truck! Hintayin mo yung truck na nagdi-deliver. Di ko hintay nga ako. Noon dumating yung truck, sobrang excited ko. Mapatukal ako, primo. Hinabol ako ngayon ng aso, kinagat yung puwet ko. Kaya sa halip na Coke, kagat ng aso sa puwet ang aking... Dahil dyan sa Coke na yan, nalamatan tuloy ang flawless kong... I was grade 2 then, 1978. 1976. Grabe dahil ayaw kang bilan ng Coke. Kaya sana maubos na yung mga ganyang ugali. Hinihintay, magkasakit. Paano kung matuluyan? Doon ka tatanungin kung kailan wala kang gana. Gusto mo ko? Ha? Gusto mo bunay? Kauna, kung kailan ka may sakit, kumaon ka na. Tsaka ka pakakainin kung kailan ka walang gana. Kung kailan ka may gana, ayaw ka naman. Bilhan. Noon yon. Ngayon, nagbago na, ho? Natutuwa ko ngayon, sabi nung anak ko Nagbago na nga yata ang henerasyon ngayon. Sabi nung anak ko, yung bunso kong anak, nag-post siya. Eto maganda. Yung palamunin ka na, ikaw pa nagdi-decide kung anong ulam na gusto mo. Yan ang uso ngayon, di ba? Pinapalam. Sila pa ang... Pero dati, subukan mo yan. Kainin mo yan. Kung ano yung ulam, yun lang, tama? Pero ngayon, mga bata, pinapakain na. Sila pa ang ma-choosy pa. Noong panahon namin, hanggat wala kang lagnat, wala kang roya, wala kang Skyplex. Kaya ngayon, hindi naman sa pang-spoiled. Kung ano yung gusto ng mga mahal natin sa buhay, habang buhay sila, ibigay natin. Kailan mo ibibigay? Buti kung lagnat lang. Kaya alam nyo po, kahit takot ako sa ospital, gusto ko nagbabantay sa may sakit tatay mo. Bakit? Kasi kung kailan nasa ospital, yung mga dalaw, tsaka tambak-tambak ang mga dala pagka nadalaw. Bihira naman yung dalaw na walang pasalubong. Kung kailan may sakit, tsaka tatambakan ng pungkan. Ito. Tsaka tatambakan ng grapes. Kain ka nito. Tsaka tatambakan ng apple. Kain ka ng apple. Tatanungin mo yung sakit, kumusta ka na? Okay lang po. Tapos sasabihin ng doktor, wag muna kayo masyadong kakain ng kung ano-ano. Sinong kumakain? Yung bantay! Kaya bilangin nyo, mas unang tumataba at nakaka-recover yung bantay. Kesa sa pasyente. Bakit? Pasyente, konti, papa. Ang bantay, puro lapa. Tama, mali. Kaya wag nyo nang hintayin mag-ospital. Habang wala pang ospital, bili na ng pungkan. Tama. Kasi baka nga, yung ating mahal sa buhay, wag naman, hindi na nga ma-ospital, matuluyan agad. O kaya habang buhay. Umiyak ka man, yung iyak mo, yung talagang mamimiss mo lang, hindi kaya kaiyak. Ang dami mong hindi nagawa. Isa na lang, yung tsuhing ko. Kasi yung lolo namin, mahilig po sa golf. 20 na. Mahilig sa golf. Yung paborito ng lolo ko, golf. Hindi yung hindi yung... Akin ba to? Ang lolo ko mahilig sa gin, kaya ang sports niya, golf, ganon. Mahilig sa golf ang lolo ko. Isang araw,
sa sobrang kagugulp, natulog, hindi na gumising. Pero nung buhay pa yung lolo ko, yung kaisa-isa kong tiyuhin, taxi driver dito sa Manila, noon maganda pa ang kita ng taxi driver eh. Lagi yung sinasabi, Gise, padali man ako maskisa na brief. Yung tiyuhin ko, hindi naman nagsasabing, ay sige pa, ipadalan tayo. Sige pa. Pero puro lang padala, hindi naman ginagawa. Ayun na nga. Nung mag-golf yung lolo ko, hindi na gumising, ay syempre lamayan na. Eto ngayon yung tiyuhin ko. Habang maraming tao, doon tumira ng drama. Umiyak. Dala-dala yung isang dosenang brief. Daw pa. Uya na ang brief. Di lang sa'yo. Sa panadosina. Sabi ko sa tiyuhin ko, ay, uncle, kung nung buhay binigyan mo kahit isa, ma-appreciate. Ngayon yung isang dosena, kahit ipagpatong-patong mo, hindi na ma-appreciate ni lolo. Tama, mali? Kasi wala na siyang. Kaya, sa atin mga kapatid, itong topic ng kamatayan, talagang warning din ito, lalo na sa mga buhay. Kasi hindi naman tayo sabay-sabay na mamamatay. Tama po? So, para wala tayong pagsisihan, habang buhay ang ating mga kamag-anak, gawin natin yung pinaka-the best. Ibigay ang kayang ibigay, mawala man sila, o kung ikaw man ang mauna, at least iiyak sila, iiyak ka, hindi dahil sa may pagkukulang ka, kundi iiyak ka dahil mismo lang talaga sila. Amen? Dahil ang sabi po dito, pag namatay na ang tao, wala man silang anumang bahagi na magpakailanman, sa anumang bagay na nangyayari o nagagawa sa ilalim ng araw. O eto pa, pindutin mo nga anak. Para yung sabi, paano yung nagpaparamdam? Ha? Babalik-balik? Ha? Tanong. Anong? May alam ba kayong bangkay na kahit sa haba ng lamay, nilibing yung sarili niya? Wala. Para mailibing, kinakailangan, pagtulong-tulungan ng mga magkakamag-anak para maipunta kung saan siya ililibing. Tama? Yan, sabi po, eto, maliwanag. At kung paanong ang ulap napapawi at nawawala, nakakita na kayo ng ulap. May ulap bang forever nandun? Wala. Kita mo ngayon, maya-maya. Ang sabi dyan, gayon siyang bumababa sa siyol. Ano yung siyol? Libingan. Yung bumababa sa siyol, ay by the way, sa amin, ang usong ilibing, patay. Dito sa inyo, uso bang maglibing ng buhay? Patay din, ano ho? Basta ililibing, sabi dito, hindi na aahon pa. Hindi na siya babalik pa sa kanyang bahay. Ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Bakit? Wala na ngang. Meron ba kayong kamag-anak pagkatapos nyong ilibing, abay pagdating nyo sa bahay, biglang nandun na ulit sa sala, bakit ang tagal nyong pumalit? Naunahan ko pa kayo. Eto na ako. Makakabalik? Hindi nga na ilibing yung, tingnan nyo yung kaimposiblihan talaga yung paniniwala kung kailan namatay siya. Hindi nga na kalabas sa kabaong, wala pang patong. Kabaong pa lang kung kailan tuloy nilibing, tinabunan ng lupa, tatabunan pa uli ng semento, tsaka uli papalitadahan, yun ngang sa kabaong nakaganon. Steady lang. Kung kailan pinagpatong-patungan na ng kung ano-ano, biglang makakalabas. Sabi ko sa inyo, pag ganyan paniniwala nyo, kahit di na ako nagsusugal, pupusta talaga ako Buhay man na ilibing! Babantayan ko talaga. Kahit buhay pa yung ilibing, sisiguraduhin ko, hindi makakabalik yan sa bahay nila. Buhay pa yun. Lalo na yung ililibing mo ng buhay, malamang doon na matay. Lalo na yung patay. Ang sabi, tama po, hindi na siya makakabalik pa. Maliwanag po ba mga kapatid? Kaya simple lang pala sabi ng Bible, no? Pag ang tao, o saan ang galing ang tao? Sa Diyos, nilikha mula sa alabok, hiningahan ng ilong na may butas, ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Hindi siya pinanukalang mamatay, pero dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Ano nangyayari sa tao kapag siya namamatay? Yung alabok, bumabalik sa pagka-alabok, at yung hininga, bumabalik sa Diyos. At habang patay, wala silang alam, wala silang pakialam
Wala silang participation sa anumang mga nangyayari sa atin ngayon. Ay ngayon, ang tanong, sino-sino itong mga nagpaparamdam? Didiretsahin ko na ho kayo. Hindi po yan yung mga kamag-anak nyo. Yan po ay kampon, o kung hindi mismo si Satanas, mga kampo ni Satanas yan. Sabi po, wala na dyan, 2 Korinto 11:14. Huwag na kayong magtaka, o huwag nyo nang pagtakhan, sapagkat si Satanas man, at ang kanyang ano po? At ang kanyang mga kampon, ay ano po? Ay nag-aanyong anghel ng kaliwanagan. Alam nyo, master of disguise. Ha? Master of disguise. Sino? Si Satanas. Ang galing mameke. Palibasa, siya rin ang ama ng kasinungalingan. Kaya syempre, pati pamimeke, master na master niya. O diba? O sige, matanong ko po kayo, yung mga medyo matatanders na sa akin at mga kasing edad ko. Pag sa caricature nun, mapa-drawing, mapa-caricature, papaano inilalarawan ng mga artist kung ano hitsura ni Satanas? Eto ang kinagisnan ko. Ewan ko sa inyo. Matangkad na mama, kalbo, may sungay. Tama? Pulang-pulang mata, sunog ang balat. Tama? Walang brief. Opo. Oh, may buntot. Tama po. At may napakalaking tinidor. Ganun ko siya nakikita noon. Ewan ko sa inyo, ano po nakikita niyong caricature? Oh, di ba? Matalino po si Satanas. Hindi po laging ganon. Kasi pag halimbawa ganong hitsura, nandun pa lang sa bahay na yun, makikita mo, haba takbuhan agad, ha mamaw! Alam nga naman ganon na hitsura, hi Pogi, can you be my textmate? Gugustuhin mong ka-textmate? Malayo pa, tatakbo ka na. Pero kung makita mo, guwapo, maganda, kaakit-akit, wow, anong ngalan mo? Oh, di ba? Mas kaakit-akit. Kaya mas mag-aanyo po siyang mas kapanipaniwala. Kaya tingnan niyo po ang inyong katabi kung pangit o maganda. Pag gwapo at maganda, mas pagdudahan niyo. Baka yan ay mga nag-aanyo. Pero gusto ko lang pong siguraduhin sa inyo, kahit gwapo po ako, wala nang kukontra, sigurado po ako na hindi si Satanas ang kausap nyo. Ha? Alright. Ayan mga kapatid, at sa malapit na pagtatapos, ayan nakita po natin, bago tayo magtapos, ano po ang sabi? Ang buhay ay hindi galing sa kung kani-kanino, hindi galing sa unggoy, hindi galing sa malakas na pagsabog, kundi galing sa Diyos na lumikha nito. Okay? At simple lang, hindi nilikha ng Diyos ang tao para mamatay, pero dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. At habang patay ang tao, wala muna siyang pakialam. Wala muna siyang destinong pupuntahan, kundi sa lupa kung saan siya nanggaling, at yung hininga ay babalik sa Diyos. At ang sabi, ang patay, hanggat siya'y patay, wala siyang ano? Wala siyang alam. Kaya kung may magpaparamdam sa inyo na kamukha ng kamag-anak nyo, sigurado, hindi yan ang kamag-anak nyo. Sino yan? Kung hindi yan si Satanas, yan ang kanyang mga kampon. Kaya hindi po talaga dapat kayong maniwala dyan, ha? Mas maniwala po kayo sa Panginoon, ha, mga kapatid? Kasi yan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya nakakalungkot ngayon, pasintabi lang, no? Pag may mga kamag-anak tayong namatay, paribasa tingin natin mabuti. Birthday na nga, happy birthday, Lola in heaven! Heaven? Halimbawa, alam nyo, talagang napakabait ng Panginoon. Hindi niya talaga muna pahihintulutan na kahit yung mga banal, kahit yung mga banal, mapunta sa paraiso ngayon. Bakit po? O, di ba, nakikita tayo ngayon, gabayan niyo po, di ba, mga ganun, no? Gabayan niyo po kami habang nandyan kayo. Gagabayan kayo? Ha? Kung ako, paano ko kayo gagabayan? Halimbawa, ako yung namatay. Misis ko yung naiwan, syempre. Aba, syempre. Di may chance uling mag-asawa yun. Tapos, kung marami akong naipon, kanino maiwan di halo sa kanya? Di ba? O, tapos, dahil sa pwede pa uling mag-asawa? O, di nag-asawa nga. Tapos mahihiga doon pa sa kaman yung dalawa. Tapos makikita mo, sila na ang naglalabing-labing. Matutuwa ka kahit nasa paraiso ka.
Nung naisip mo, salbahe ito Ako naghirap, iba na ang Sa tingin mo, magiging masaya yung mga kamag-anak niya sa paraiso. Tapos nakikita yung mga kamag-anak niya rito, halos di makapag-aral. Sa tingin niyo masaya doon, na ganyan nakikita kayo. Kaya, yung mga matino nasa paraiso, nako, hindi rin po maganda kung totoo man. Pero hindi nga totoo, ha? Nasaan sila? Nasa libingan lang. Okay? So ngayon, sa pagtatapos, sige anak. At 8:30 na. Sa pagtatapos, yan natin. Titingnan po natin, ang sabi dito sa atin, pagdating ng panahon, mabubuhay ang mga patay sapagkat bababa ang Panginoon mula saan? Mula sa langit. At ang sabi diyan, pagbaba niya mula sa langit, may sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Abay, kung totoong nandun na yung mga banal sa langit, sino pa yung bubuhayin? Kung nasa paraiso na, alangan naman habang parating ang sasabi niya, okay, children, go back! Kung saan kayo nakalibing. Kung ako'y kasama na ng Panginoon, bubuhayin mo lang din naman kami. Para saan pat? Babalik kami dun, menteryo? Kung nandun na, sino pa ang bubuhayin? Kaya nagsabi, tingnan nyo hindi tayo naniniwala sa reincarnation. Ang paniniwala natin, resurrection. Muling pagkabuhay. Sabi, tingnan nyo. Dahil saan daw? Sa tinig. Pakakak. Ayan. Sigaw. Puro ito may kinalaman sa audio, no? Sigaw. Tinig. Pakakak. At dahil dyan, tingnan nyo, sa sobrang ingay, ano ang sabi? Ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Grabing ingay, no? Kasi ultimong patay, nabuhay. Purihin ang Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Sino yung bubuhayin sa unang pagkakataon? Sino? Ang mga nangamatay kay ibig sabihin, yung mga taong kahit namatay, may relasyon sa Panginoon. Amen! Sino sa inyo rito? Real talk tayo. Wala tayong exemption dito. Lahat ay pwedeng makaranas ng kamatayan. Mayaman, mahirap, bata, matanda, maitim, maputi, pangit, maganda. Lahat ay pwedeng makaranas ng kamatayan. But nevertheless, hindi natin dapat katakutan kasi wala naman tayong choice. Tama? Mas maganda na anytime maranasan natin para wala tayong takot, ano dapat? Tayo ay nakay Kristo. At sa panghuli, anak, sige. Baba na. Sige. Sige na. Baba, anak. Sige pa. By the way. Sige okay na to. Bago tayo lubusang magtapos maliwanag na ang sinasabi ng Biblia. Ito yung karanasan ni Lazaro. Namatay si Lazaro. Tapos, ang sabi ng Panginoon, natutulog siya. Natutulog. Pero sabi ng kanyang mga alagad, kung natutulog siya, hayaan na natin para siya'y gumaling. Kasi di ba pag may sakit ka, malaking bagay nakakatulog ka. So akala ng kanyang mga alagad, natural na pagtulog. Pero nilinaw ng Panginoon, dahil di nila maintindihan yung kanyang sinabi, na magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus, nang malinaw, si Lazaro'y patay. Saan itinulad ang patay? Sa pagkatulog. Anong pagkakaparehas ng patay sa tulog? Ang patay walang alam. Maliban na lang. Sino po sa inyo rito natutulog? Mga zombies nga ang nandito. Walang natutulog. Matanong ko, sino po sa inyo rito yung tulog kayo, alam nyo na tulog kayo? Kaya nga dati ako po, akala ko hindi ako humihilik. Pag natutulog ako, lakas ko palang humilik. Sabi ng mga anak ko, pa, lakas mong humilik. Sabi ko, hindi ako humihilik. Bakit alam mo? Hindi ako humihilik. Tulog ako. Ang lakas pala ng hilik ko. Sabi ng mga anak ko, pa, lakas mo talaga humilik. Hindi. Binidyohan na pala ako. Ayaw mo tingnan mo. Sabi ko. Lakas nga.
Nakaranas na rin ba kayo? Tulog kayo, nananaginip kayo na akala nyo talagang gising kayo. Ako naranasan ko na po. Magkabilang panig yung tatay at kapatid ko. Yung kapatid kong namatay sa breast cancer. Abay, sa gitna ako. Noon umiinom pa po ako ng alak beer. Ba, ang dami kong nainom. O ba? Pagdating ng madaling araw, nanaginip ako. Panaginip ko, naiihi ako. Akala ko totoong gising ako. Umihi ako. Pagising ko. Galit na galit yung tatay ko. Salbahe ka! Pinalutang mo kami sa ihi ko? Ay, sa ihi mo? Sabi ko, pa, hindi ko alam. Natulog ako. Nanaginip kasi ako, naiihi daw ako. Akala ko gising ako. Di umihi ako. Hindi lang naman siguro ako ang nakaihi sa banig dyan. Di ba? O, ayan. Kaya tulog, patay, parehong walang alam. Pero ano po, ang hindi natin dapat kalimutan bago tayo umuwi sa gabing ito, pindutin mo ng anak, makalimutan nyo ng lahat ng sinabi ko, eto ang huwag nyong kalilimutan ha. Kasi walang exemption sa kamatayan. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Marta, Panginoon, late ka na. Patay na si Lazaro. Pero noon sabi ng Panginoon kay Marta, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli. I am the resurrection at ang kabuhayan and the life. Ang sumasampalataya sa akin, whosoever believeth on me, bagamat siya'y mamatay, though he died, gayon may mabubuhay siya. Yet, he will live. Mga kaibigan at mga kapatid, sa gabing ito, bago tayo maghiwa-hiwalay, hindi ang usapan ngayon kung mamamatay ka ba o hindi. Ang usapan lang ngayon, kumusta pag namatay ka? Pagdating ng Panginoon, saan ka nandoon? Paraiso o impyerno? Diyos o kay Satanas? Ha? Oh. Sino pong gusto sa impyerno? Taas ang kamay. Huwag humahiya. Tayo-tayo lang. Ay, naka-live pala. May gusto ba sa impyerno? Wala naman. Sino pong gusto sa paraiso? Sino pong gustong si Satanas ang makasama hanggang sa lubusan silang mawala? Pero sinong gustong makasama ang Panginoon magpawalang hanggan? Taas po ang kamay. Kung yan po ang ating panukala, isa lang po ang dapat nating gawin. Sabi dito, sumampalataya tayo kanino? Kaya bago po tayo umuwi ngayon, siguraduhin natin na may relasyon tayo sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa ating buhay, hindi po tayo nananakot, pero sabi nga, ang buhay ay weather lang. Anytime na kunin tayo at pahintulot ng Panginoon na tayo'y mamatay, wala tayong katatakutan kasi nasa Kanya tayo, mamatay man tayo, pero tayo'y ano? Sa lahat po ng gustong mabuhay kahit mamatay pagdating ng Panginoon, makasama niya magpawalang hanggan. Pwede ho bang sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.